Mga kabayan, inatasan ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez na magsumiti ng counter affidavit kaugnay ng kinakaharap ito mga reklamong plunder, graft at direct bribery. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naglabas na ang preliminary investigation team ng utos para sagutin ni Romualdez at iba pang respondent ang mga aligasyon. Mula sa pagtanggap ng kautusan, bibigyan sila ng 15 araw upang magsumiti ng kanilang counter affidavit. At sa oras na makumpleto na ang mga isinumiting sagot, isusumiti ang kaso sa resolusyon. Dumating ito kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nalalapit na ang pagsasampa ng maraming kaso laban sa House Speaker kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Una nang sinabi ni Romualdez na handa siyang harapin ang proseso at patunayan na wala siyang kasalanan. Bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang isyu, iginagalang daw niya ang naging pahayag ng Pangulo at naninindigan na wala siyang nilabag na batas. Ruth, pinaghahain na ng Office of the Ombudsman sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico at iba pang respondent ng kanilang counter affidavit para nga ipaliwanag yung kanilang panig kaugnay dito sa mga kasong kinahaharap nila. Nitong nakaraang linggo, naghain ng supplemental complaint para sa preliminary investigation ang panel of prosecutors ng Ombudsman labang kina Romualdez at iba pa. Nahaharap sila sa mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Batay sa supplemental complaint affidavit, ang umano'y mga kickback ni Romualdez mula sa flood control scandal ay idinaan sa iba't ibang kumpanya na pagmamay-ari o kontrolado ng isang malapit niyang kaibigan. Nagsabuatan umano sina Romualdez at co para makapagkamal ng ill-gotten wealth na aabot sa 56 bilyong piso mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa mga prosecutor, ang malaking bahagi ng halagang ito ay umano'y inihahatid kay Romualdez na mga bodyguard ni Ko gamit ang mga maleta. Natuklasan ding may 5 kumpanya ang ginamit bilang mga daluyan o conduits sa paglilihis at paglilipat ng malalaking halaga ng pondo sa pamamagitan ng paggamit ng mga dummy, nominees at closely held corporations. Ang mga kumpanya na ito ay pagmamay-ari umano ng kaibigan at fraternity broad ni Romualdez. Nakabili rin daw ng isang residential property si Romualdez sa Soto Grande, Cadiz, Spain na ibinebenta umano sa halagang 471.8 million pesos. Ito ang ilang naging batayan kaya inirekomenda ng Ombudsman na sampahan ng reklamo sina Romualdez. Ruth, 15 araw ang binigay ng Ombudsman para isumite ni Romualdez itong kanilang counter affidavit na una nang nanindigan ang kampo ni Romualdez na walang ginawang anumang labag sa batas ang dating House Speaker at handa silang patunayan ito. Marami po talagang magaling sa Pilipinas, di ba? We really disagree with many things. So, ang napabayaan yung agree. Mr. Senate President, do you agree? Mas mahirap ang maghanap ng trabaho, pero nahihirapan na po ngayon ang ating mga trabahador. Lahat po ng may trabaho, especially kung daily wage earners, hirap po talaga. Kasi we have a minimum wage, we do not have a living wage that the Constitution envisioned. The Constitution envisioned a living wage. What is a living wage? Sapat sa tirahan, whether yan ay rerentahan o huhulugan, sapat sa pagkain sa buong pamilya, 3 beses man lang sa isang araw at ang Pilipino ay mahilig magmerienda, sapat sa anak na gustong mag-aral, sapat sa panggastos sa medical. So, a simple life, but a living wage. Malayo po tayo sa living wage. Sa Amerika po, maraming silang sinasabing mahirap. Pero doon po, maging driver, maging waiter, maging security guard, nakakabili po ng bahay, nakakapag-aral, nakakabili po ng kotse. Ang taxi driver po sa Singapore, tanungin mo, saan nagbabakasyon? Bihira niya sasabihin ang minsan Thailand, minsan Japan, pero karaniwan sasabihin sa inyo, London, Germany,
ang ating pong mga taxi driver ni hindi makapagbakasyon kasi isang kahig, isang tuka. Pero kung nahihirapan po yung mga may trabaho, nahihirapan po ang mga walang trabaho. Yung naghahanap pero walang mahanap na trabaho. Simula po, at least po yung mga kasing edad ko, kasama po ang Senate President, kasama po Senator JV, Senator Migs, Senator Cheese, si Senator Padilla ata, sing edad ko rin. Mr. President, in 1980, 1/3 lang ng Pilipino ang nakatira sa urban. 2/3 ay sa rural. And we know around the world, mas maganda ang ugali ng mga nakatira sa rural. Mas may sense of community, sense of camaraderie. Mas may malasakit sa isa't isa. Pero napilitan ang mga kababayan natin sa rural. Bakit po? Go to certain parts of France, of UK, even the US, Canada. Rural, pero may kuryente, may tubig, may ospital, may eskwelahan, may internet. Sa atin hindi. Pag sinabi mong urban, sigurado po yan, mayaman. Pag pumunta ka ng rural, mahirap. Ang problema, ang mahirap sa rural, pag pumunta sa urban, mahirap pa rin. Mas maginhawa buhay, pero mahirap pa rin. Mahirap po. So, Mr. President, we should have a real rural development project. That was something I heard a lot in the 70s, 80s, 90s. Pero siguro kasi mas maganda talagang ang sabihin sa isa't isa, sa syudad ako nakatira, nakakalimutan natin. May I pay tribute to isang USEC ng DBM, I think USEC Abuel. I remember when she topped the bar, sabi ng isang reporter sa kanya, "Ma'am, ano pakiramdam mo ng isang taga-probinsya ay nag-top ng bar?" The reporter, I think from there, but I'm not sure from Manila or from there, was referring to na hindi ka taga-Manila. Kasi dati, karamihan ng top 10 nandito sa Manila, Manila Law Schools. Sabi po niya, "Excuse me, Baguio is a city." So hanggang ngayon po sa atin sa Metro Manila, pagka hindi ka sa Metro Manila or Metro Cebu o Metro Davao, or minsan taga Metro Cebu ka na, Metro Davao, ang dating sa atin sa mga Metro Manila, taga-probinsya kayo. Walang masama po maging sa probinsya. Ang problema po, bakit wala tayong rural development program? Which brings us to transportation. Mr. President, ako'y natutuwa na narinig ko po yung additional trains at stasyon na sinabi in both zonas. Last year zona at ngayon. Pero bakit po, kung titignan natin ang national budget, kalye pa rin ang ating tinututukan. Tignan nyo po ang Laguna Lakeshore, yung ginagawa pong highway po dyan. Nasabi natin last year at umuo ang DOTR Secretary, umuo ang DPWH Secretary, na pag-aaralan nila kung lalagyan man ng kalye, lalagyan din ng tren. Pero wala akong nababalitaan magandang plano para sa tren na magkakabit ng probinsya ng Rizal, probinsya ng Laguna at Metro Manila. Napakasimple lang po niyan. Ginagawa na po yung kalye. Nire-reclaiman na po yung lake. Ganon din po ang Mindanao Railway. I have to speak because wala po dito si Senator Bato. Pero sa last year budget natin, inamin po ng DOTR kung lalagyan lang nila ng 10 bilyon. And I think Senator JV mentioned this 7 years, basta bago ako mag-DFA or after ko mag-DFA, binabanggit na to. So nagka-problema sa funding sa China. Pero yung phase 1 po ay pwedeng pondohan ng ating gobyerno. Bakit hindi? Huwag tayong pumayag na yung pagkakamali ng Metro Manila at ng ibang lugar sa Luzon ay maging pagkakamali ng Mindanao. Kasi unlike Visayas na grupo ng mga isla, ang Mindanao ay mas halintulad sa Luzon, pero mas mayaman sa Luzon. So sana naman po sa 2026 budget, may pondo na po ang Mindanao railway system regardless kung sino nagtatap ng survey sa Mindanao. Anak, ang isang bansa na hindi niya kilala ang kanyang sarili, yung walang identity, walang mangyayari. So Mr. President, let me put that forward. Whether as individuals, as a community, as a country, let me quote Dr. Miles Monroe, identity is important. Who am I?
Second, what am I meant to do? A question of purpose. What is the purpose of the Philippine nation? And third, destiny. What am I meant to do? If we understand the preamble of the Constitution, we understand the law of God, we understand our destiny, purpose, and identity, we will be on our way. So let me close by telling our mga anak, manampalataya po tayo, anak. Let us believe, but let us act. Faith without action is dead.